Kumusta ka? Salamat sa pagbisita dito sa ating munting kwentuhan. Ngayong gabi, samahan mo akong maglakbay pabalik sa simpleng saya ng kabataan. Isang gabi sa perya na magpapangiti at magpapakalma sa iyo bago ka matulog. Kung gusto mo pa ng ganitong mga kwentong pampatulog na magaan at puno ng alaala, huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang bell icon para lagi kang may bagong kwentong babalikan sa bawat gabi. Huminga ka ng malalim at hayaang ang kwentong ito ang maghatid sa iyo ng mahimbing na tulog. May mga gabi talaga na kahit simple lang ang plano, nagiging alaala na hindi mo makakalimutan habang buhay. Para kay Ana, ang gabing iyon ay nagsimula sa isang mahabang biyahe at nagtapos sa isang simpleng perya na puno ng ilaw, tunog at ngiti. Si Ana ay 23 taong gulang, isang simpleng dalaga na lumaki at nagtrabaho sa Maynila. Sanay siya sa maingay na kalsada, sa mga busina ng jeep, sa mabilis na takbo ng oras sa lungsod. Pero ngayong linggo, ibang ingay naman ang maririnig niya. Ingay ng kuliglig, kwentuhan ng magkakamag-anak, at ang tawanan ng mga batang naglalaro sa bakuran. Ilang taon na rin mula noong huli siyang umuwi sa probinsya ng kanyang mama. Magbabakasyon sila roon kasama ang kanyang mga magulang at 2 kapatid. Sabik na sabik si Ana, hindi dahil sa gadgets o mall, kundi dahil sa tanawin, hangin, at mga tao na matagal na niyang hindi nakita. Mula Maynila, 5 oras silang bumiyahe sakay ng van. Madilim na nang makarating sila. Pagbaba pa lang ni Ana, sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin. Mabango ang mga puno at ang nakakatuwang tunog ng mga kuliglig sa paligid. Ngumiti siya, huminga ng malalim, at sa isang iglap, parang nakalimutan niya ang pagod ng syudad. Pagdating sa bahay ng lola niya, sinalubong sila ng mga kamag-anak. May mainit na tsokolate sa mesa, may suman, at may kasamang kwentuhan sa ilalim ng malalaking puno. Kumpleto ang pamilya, kumpleto ang saya. Tahimik na nakikinig si Ana habang nagkukwentuhan ng matatanda tungkol sa mga lumang pangyayari. Sino ang ikinasal, sino ang lumipat ng bahay, at sino ang balikbayan. Maya-maya, narinig nila ang mga bata na nag-uusap tungkol sa perya na itinayo sa may plaza. Kumikislap daw ito tuwing gabi. May Ferris wheel, may mga palaro, at may mga tindang kung ano-ano. Maliit lang, pero masaya raw puntahan. Hindi pa nakakapunta si Ana kahit minsan sa ganitong perya, kaya biglang lumaki ang kanyang mata sa tuwa. Ana, gusto mo bang sumama sa amin mamaya? Tanong ng pinsan niyang si Liza, na halos kasing edad lang niya. Ngumiti si Ana. Oo ba? Gusto ko yan. Matagal ko nang gustong makita ang perya dito. Nagkatingin na ng mag-anak at tatawa. Sigurado ka bang kaya mo? Baka hindi ka sanay sa putik at alikabok, sabi ng tito niya sa biro. Mas gusto ko yon kaysa traffic sa EDSA. Natatawang sagot ni Ana. Pagkatapos nilang maghapunan, nagsimula na silang maghanda. Nagpalit si Ana ng simpleng white blouse at maong na shorts. Sinabihan siya ng pinsan niyang magtsinelas lang para komportable. Nagbitbit sila ng ilang barya, maliit na bag, at flashlight. Simple lang, walang arte. Bago sila umalis, napansin ni Ana ang mga bata na bitbit ang mga laruan nila. Naroon ang mga lolo at lola na pinapayagan silang sumama. Tila ba isang buong barangay ang sabay-sabay na maglalakad papunta sa perya. Habang naglalakad, dahan-dahan silang tinatangay ng malamig na hangin at amoy ng damo. Tumutunog ang mga tsinelas sa kalsadang may bahagyang putik, pero walang nagrereklamo. Sa halip, maririnig mo ang mahihinang tawa, bulungan, at mga asong sumusunod. Hindi pa man sila nakakarating,
Aninag na agad ni Ana ang mga ilaw. Kumikinang ang maliliit na bumbilya na parang kumukurap sa dilim. May naririnig na siyang sigawan. Hindi sigaw ng takot, kundi sigaw ng tuwa. May musika ring tumutugtog. Medyo sintonado, pero masaya. May amoy na rin siyang naamoy. Popcorn, cotton candy, at kung ano-ano pa. Biglang napangiti si Ana. Sa Maynila, puro LED lights at mall rides ang alam niya. Dito, simple lang ang lahat. Walang entrance fee. Pumasok ka lang, titingin-tingin. At kung gusto mong sumubok, may bayad na barya lang. Pagdating nila sa mismong perya, agad silang sinalubong ng mga tindero. May stalls na nagbebenta ng laruan, fishballs, kwek-kwek, at mga prutas na nakatusok sa stick. May mga palarong pukpok palayok, color game, at ring toss. May isang lumang karusel na bagamat kupas na ang pintura, hindi pa rin matatawaran ng saya na hatid nito sa mga bata. Ang pinakamalaking atraksyon, ang Ferris wheel. Bagamat hindi ito kasing taas ng nasa mall, nakakatuwang makita ang mga tao na sumisigaw at kumakaway mula sa itaas. Napatingala si Ana at napaisip, sana makasakay din ako mamaya. Ana, gusto mo? Tanong ni Liza sabay abot ng stick ng kwek-kwek. Ang sarap, sabi ni Ana. Sa bawat kagat, naramdaman niya ang alat ng asin, ang tamis ng sausawan, at ang malutong na balat ng itlog. Simpleng pagkain, pero kakaibang sarap pag nasa ganitong lugar. Matapos iyon, bumili rin sila ng cotton candy. Nakatayo si Ana sa gilid ng stall habang pinapanood ang lalaking umiikot ng stick sa loob ng malaking machine. Dahan-dahang bumuo ng makapal na ulap na asukal na kulay rosas. Parang bumalik siya sa pagkabata. Simple, masaya, walang iniisip. Habang naglalakad, napansin ni Ana ang mga batang takbuhan dito at doon. May hawak silang lobo, prizes na laruan. At ang iba, may hawak pang prutas na nilagyan ng matamis. Tuwang-tuwa sila sa mga simpleng laruan, manika, sasakyang plastik, at laruang tambol. Hindi mo maririnig ang mga reklamo na gusto ng gadgets o bagong cellphone. Dito, sapat na ang maliit na premyo para umuwi ng may ngiti. Lumapit si Ana at Liza sa isang color game. Piso lang ang taya bawat kulay. Pumili si Ana ng pula. Sabay tawa ng malakas nang matalo siya agad. Pero hindi mahalaga kung panalo o talo. Mahalaga, kasama niya ang pinsan niya at tawa sila ng tawa. Mula sa pwesto ng color game, tanaw nila ang buong perya. Maliit lang ito kumpara sa mga theme park sa syudad. Pero para kay Ana, mas kumpleto ang saya rito. Simple lang, walang social na rides, walang aircon, walang mahal na ticket. Pero ramdam mo ang puso ng bawat tao. Ramdam mo ang pagiging bata mo kahit ilang taon ka na. Lumapit sila sa Ferris wheel. Gusto mo? Tanong ni Liza. Medyo kinabahan si Ana pero ngumiti pa rin siya. Gusto ko. Matagal ko nang gustong subukan. Sumakay sila. Medyo lumana ang upuan at may kalaawang ang bakal. Pero ligtas naman dahil bantay sarado ito ng operator. Habang unti-unti silang umaakyat, napapikit si Ana. Ramdam niya ang malamig na hangin, ang bahagyang pag-ugoy ng upuan, at ang mabagal na musika na umaalingaw-ngaw. Pagbukas niya ng mata, kita niya ang ilaw ng buong perya. Maliit, kumikislap, parang mga bituin na bumaba sa lupa. Natahimik si Ana. Wala siyang iniisip kundi ang kasalukuyan. Ang hangin sa mukha, ang tawanan sa baba, at ang simpleng ligaya ng isang gabing ito. Habang unti-unti silang umiikot sa Ferris wheel, hinawakan ni Ana ang bakal na harang. Ramdam niya ang bahagyang lamig ng hangin na pumapasok sa manipis na blouse. Minsan ay napapapikit siya
kapag medyo bumibilis ang ikot, pero agad din siyang napapangiti. Ang ganda ng view dito, no? Bulong ni Liza. Tumango si Ana. Sa ibaba, kita nila ang mga kumikislap na ilaw. Ang maliit na entablado kung saan may bumibirit na singer at ang mga batang naghahabulan sa paligid ng palaruan, malayo sa magulong traffic ng Maynila. Dito, tahimik kahit maingay. Masarap pakinggan ang ingay kasi puro tawa at kwentuhan lang. Habang nakatanaw sa malayo, naalala ni Ana ang kabataan niya. Noon, kung saan-saan lang siya naglalaro. Patintero sa kalsada, tagu-taguan hanggang gabi, at ang simpleng saya na kumakain ng banana Q habang umiikot sa kanto. Biglang bumalik sa kanya ang tanong, bakit nga ba parang lumalaki tayo pero lumiliit ang saya? Napangiti siya. Siguro kasi minsan, masyado tayong abala sa trabaho, cellphone, at schedule. Nakakalimutan na nating maging bata ulit. Nang bumaba na sila mula sa Ferris wheel, medyo namumula ang pisngi ni Ana. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa tuwa at kaunting kaba sa taas. Gusto mo pa? Tanong ni Liza. Sabay tawa. Baka mahulog na ako pag inulit natin. Sagot ni Ana. Sabay halakhak. Naglakad sila papunta sa maliit na carousel. Wala namang planong sumakay si Ana, pero natuwa siyang panoorin ang mga bata. May isang batang babae na naka-pink na dress, nakasakay sa kabayong kahoy. Walang tigil ang ngiti, habang hawak ang manibela. May tatay na kumakaway sa anak niya tuwing umiikot ang kabayo. Sa bawat ikot, maririnig mo ang halakhak at sigaw ng bata. Ganun lang kasimple ang kaligayahan dito. Sa gilid ng perya, may mga palaruan na pang kids. Mini basketball shoot. Pukpok palayok na may premyo kapag nakuha mo ang maliit na laruan sa loob. May color toss din. Magtatapon ka ng plastic rings sa mga bote. Kung tama ang bagsak, may plush toy kang may uuwi. Sumubok si Ana. Unang tira sablay. Pangalawa, lumagpas. Pangatlo, sakto. Sumabit ang plastic ring sa leeg ng bote. Yehey, sigaw ni Liza. Sabay palakpak. Binilhan siya ng maliit na stuffed toy na kuting. Maliit lang, pero tuwang-tuwa si Ana. Ang babaw ng kaligayahan ko, no? Sabi niya. Ano ka ba? Mas maganda nga yan. Mas madali kang sumaya sa maliliit na bagay. Sagot ni Liza. Matapos maglaro, medyo kumalam ang tiyan nila. May isang lolo na nagbebenta ng inihaw na mais. Bumili sila ng tig-isa. Habang nakatayo sa gilid ng perya, pinagmamasdan nila ang mga tao habang kumakain. Mainit ang mais, malambot, at may konting alat ng asin. Habang humunguya si Ana, iniisip niya kung kailan siya huling kumain ng ganito. Mais na inihaw sa uling, kinain habang nakatayo. Walang arte, walang table manners. Pagkatapos kumain, napansin ni Ana na mas dumami ang tao. May mga magsyota na magka-holding hands. May mga mag-anak na buhat-buhat ang mga bata. Ang bawat tawa at usap, parang musika sa gabi. Dahil medyo napagod sila sa lakad, umupo muna sila sa tabi ng plaza, kung saan may maliliit na bangkito at mga bato na pwede mong upuan. Tumingala si Ana. Maliwanag ang buwan. Hindi man puno. Sapat para magbigay liwanag sa paligid. Kasabay ng ilaw ng perya, parang may mga bituin din sa lupa. Biglang lumapit ang lola ni Ana. Pinuntahan sila para kamustahin. Masaya ba kayo diyan? Tanong ni Lola Ising. Opo, Lola. Ang saya po pala dito, sagot ni Ana. Nagkwento si Lola. Noong kabataan ko, ganyan din ang perya. Pero mas simple pa noon. Walang Ferris wheel. Puro palaro lang at konting rides. Pero masaya na kami. Diyan nga kami nag-date ng lolo mo dati. Sabay tawa ni Lola. Tumingin si Ana kay Liza.
Sabay-sabay silang natawa. Sino ba mag-aakala na ganito rin pala noon? Parehong tunog, parehong saya, pero ibang panahon. Habang nagkukwentuhan sila, napansin ni Ana ang maliit na horror booth. May nakasabit na lumang puting tela, may drawing ng multo sa labas, at maririnig mo ang sigawan ng mga bata na lumalabas. Try natin, tanong ni Liza. Medyo natatawa si Ana. Sure ka? Hindi kaya ako makatulog mamaya, biro niya. Pero pumila pa rin sila. Piso lang ang entrance, tapos may tao sa loob na naka-costume na multo. Madilim, masikip, at may mga paldang basahan na isinampay para sa dagdag panakot. Paglabas nila, humahagalpak sila sa kakatawa. Hindi dahil nakakatakot talaga, kundi dahil sa reaksyon nilang nagulat sila pareho sa isang taong nakamaskara na biglang lumitaw sa sulok. Bago umuwi, binilhan pa sila ng pinsan niyang si Liza ng tigi-isang lobo. Makulay ang lobo. May kulay asul, pula at dilaw. Para silang mga bata ulit. Bitbit ang maliliit na premyo, stuffed toy, lobo, at memories na di mabibili kahit saan. Pabalik sa bahay, tahimik silang naglakad. May mga bata pa ring nagkukwentuhan sa likod. May mga nanay na bitbit ang prizes ng anak. At si Ana, mahigpit na yakap-yakap ang kuting na stuffed toy. Habang naglalakad, naririnig niya ang mga kuliglig, ang tunog ng tsinelas sa alikabok, at ang mahinang usap-usapan ng mga matatanda. Hindi niya alam kung kailan mauulit ang ganitong gabi. Pero isa lang ang sigurado, hinding-hindi niya ito makakalimutan. Habang papalayo sila sa perya, dahan-dahang humihina ang tunog ng musika at sigawan. Ang maliliwanag na bombilya, unti-unting natatakpan ng mga puno at bahay. Pero sa puso ni Ana, parang may naiwan na maliwanag na ilaw. Ang simpleng saya, ang halakhak, ang mga batang nakangiti. Parang bitbit niya iyon hanggang pag-uwi. Tahimik silang naglakad sa makitid na daan. May ilan-ilang aso na nakatambay sa gilid ng kalsada. At may mga kapitbahay na nakaupo sa bangko. Nagkukwentuhan pa rin kahit 10 oras na. Hindi uso ang curfew dito. Ang uso lang, kapitbahay na nakasalubong. Kahit hating gabi na, ay may bati at ngiti pa rin. Pagdating sa bahay ng lola niya, nakabukas pa ang bintana sa kusina. Amoy pa rin ang mainit na tsaa na nilaga ng lola para sa mga darating. Nagpaalam sila sa mga pinsan niya na bumalik na rin sa kani-kanilang bahay. Ang mga bata, mahimbing nang natutulog, yakap-yakap ang mga premyo mula sa perya. Pumasok si Ana sa kwarto nilang magkakapatid. Tahimik ang paligid. Ang malamig na simoy ng hangin galing bintana, parang kumot na yumayakap sa kanya. Pinatong niya sa lamesa ang maliit na stuffed toy na kuting at ang lobo na kulay asul na unti-unting sumasayaw sa hangin. Habang nakahiga si Ana, naramdaman niya ang dahan-dahang pagbigat ng talukap ng mata. Pero bago tuluyang pumikit, napagdesisyonan niyang makipagkwentuhan muna kay Liza na nasa kabilang kutson. Masaya, no? Bulong ni Ana. Masaya talaga. Sana palagi may perya, sagot ni Liza, na nakatalikod pero nakangiti rin. Dati, iniisip ko, boring sa probinsya. Pero ang totoo, ang dami palang maliliit na bagay na mas masarap dito. Mas tahimik, mas simple, mas totoo. Oo nga, dito, kahit walang cellphone, hindi ka mababagot, dagdag ni Liza. Tumahimik silang dalawa. Wala na silang nasabi, pero parang sapat na ang mga ngiti at buntong hininga. Kahit simple lang ang gabi, ramdam nilang buo ito. Puno ng ingay pero katahimikan. Puno ng tao pero walang siksikan. Puno ng halakhak pero may pagninilay din. Sa mesa sa tabi ng kama, tinitigan ni Ana ang stuffed toy na kuting. Natawa siya. Bakit ba tuwang-tuwa ako sa kuting na to?
bulong niya sa sarili. Pero naisip niya, hindi lang naman yung kuting ang dala niya pa uwi. Dala niya ang amoy ng popcorn at cotton candy, ang ingay ng Ferris wheel na umaandar, ang tunog ng tsinelas sa maputik na kalsada, at ang tunog ng tawa ng mga bata na para bang walang katapusan. Siguro, isip niya habang nakapikit, kahit saan ka man pumunta, kung marunong ka lang magpahalaga sa maliliit na bagay, hindi ka mauubusan ng saya. Tama nga si Lola. Noong araw, wala pang cellphone, wala pang aircon, pero mas marami silang kwento at tawanan. Ngayon kahit saglit lang, naranasan ulit ni Ana iyon. Isang gabing puno ng simpleng aliw, na para bang ibinalik siya sa pagkabata. Unti-unti nang nahulog sa mahimbing na tulog si Ana. Ramdam niya ang preskong hangin, ang malamig na unan, at ang katahimikan ng probinsya. Sa labas ng bintana, maririnig mo ang kuliglig, ang mahinang huni ng mga ibon na gising sa gabi, at ang pinong pagaspas ng mga dahon. Huling naramdaman ni Ana ang kuting na stuffed toy na pinisil niya bago tuluyang makatulog. Bukas, gigising siya na may bagong alaala. Isang gabi sa perya na hindi niya malilimutan. Isang paalala na hindi mo kailangan gumastos ng malaki para maging masaya. At hindi mo kailangan ng magarbong lugar para muling maramdaman ang saya ng pagkabata. Maagang nagising si Ana kinabukasan. Hindi dahil sa alarm clock, kundi dahil sa tunog ng mga manok na tila ba may kasunduan kung kailan sila sabay-sabay titilahok. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nararamdaman pa niya ang lamig ng umaga at ang bigat ng kumot na iniwanan siya ng init buong magdamag. Tumingin siya sa gilid. Naroon pa rin ang stuffed toy na kuting. Parang kasama niyang natulog at bumalik sa kanyang pagkabata. Sa labas ng bintana, may sinagna ng araw na dumadaan sa mga dahon ng mangga. Bumangon siya, huminga ng malalim at ngumiti. Tila ba bitbit pa rin niya ang saya ng perya sa kanyang dibdib. Pagbaba niya sa kusina, bumungad ang amoy ng bagong sinaing. May pritong tuyo na bumabalot sa hangin. May mainit na tsokolate na inilalagay ni Lola Ising sa maliliit na tasa. Naupo siya sa mahabang bangko, kung saan naroon na rin ang kanyang mga magulang at kapatid. Ay, gising na ang prinsesa, biro ng tatay niya. Ang sarap ng tulog ko, tay. Salamat po sa perya kagabi, nakangiting sagot ni Ana. Pinagmamasdan niya ang simpleng almusal, kanin, itlog na maalat, kamatis, at pritong isda. Walang hotdog o corned beef, pero para kay Ana, parang mas masarap ito. Masarap kasi may kasamang kwento at halakhak sa paligid. Anak, kumusta naman ang perya kagabi? Tanong ng nanay niya habang naglalagay ng kanin sa plato niya. Ang saya po, Nay. Simple lang, pero ang dami kong napansin. Ang daming bata na ang bababaw ng kaligayahan. Ang daming tawa. Tapos ang sarap ng kwek-kwek at mais. Sabay tawa ng buong pamilya. Si Liza, na naroon din, tumango. Si Ana nga, muntik nang hindi bumaba sa Ferris wheel. Kinabahan, biro ni Liza. Nagtawanan sila. Sa gitna ng tawanan, napansin ni Ana na parang mas bumagal ang oras dito. Sa Maynila, palaging nagmamadali ang lahat. Kahit kumain, minsan naka-cellphone pa. Dito, walang cellphone sa mesa. Ang lahat nakatingin sa isa't isa, nakikinig at nagtatanong. Alam mo, Ana, sabat ni Lola Ising habang humihigop ng tsokolate, ang mga ganitong gabi ang hindi mo mabibili kahit anong yaman meron ka. Minsan, isang gabi lang, pero isang lifetime mong babalikan. Tumango si Ana. Oo nga naman, isang gabi lang,
pero parang isang kabanata na sa buhay niya. Mabubura ang ibang problema, traffic, deadlines, ingay sa syudad. Pero hindi mabubura ang tunog ng tawanan sa perya. Pagkatapos kumain, lumabas muna si Ana sa bakuran. Nakita niya ang mga batang pinsan niya na naglalaro ng tumbang preso gamit ang tsinelas. May ilang nagtatakbuhan, may ilang nagpapahinga sa lilim ng puno. "Ana, sama ka," sigaw ng isa. Napangiti siya pero umiling. "Manunood na lang ako ha," sagot niya. Umupo siya sa bangkong kahoy sa ilalim ng puno ng mangga. Pinagmamasdan niya ang mga batang walang pake, kung maputi ka ng damit, kung magasgas ang tuhod. Basta masaya, tuloy ang laro. Mula sa kinauupuan niya, kita niya ang maliit na bahagi ng plaza kung saan naroon ang perya. Tulog pa ang mga rides, tahimik na. Walang ilaw na kumukurap. Pero sa isip niya, naririnig pa rin niya ang musika at tawanan. Napaisip siya, kung lahat ng tao sana may perya sa puso, yung kahit pagod ka, may espasyo ka pa rin parang ngumiti, para matuwa sa maliit na premyo, para maramdaman na bata ka pa rin kahit sandali lang. Bago magtanghali, sinabihan sila ng tatay niya na maghanda na. Babalik na sila ng Maynila bago magdilim para hindi sila maabutan ng traffic sa bayan. Pumasok si Ana sa kwarto para mag-empake. Habang tinutupi ang mga damit, nilagay niya sa bag ang stuffed toy na kuting. Hinawakan niya ito saglit at napangiti. "Tara kuting, uwi na tayo," bulong niya. Hindi man ito mamahalin, pero para kay Ana, parang trophy ito ng kanyang pagiging bata ulit. Bago sumakay ng van, niyakap niya si Lola Ising. "Salamat po Lola, sa lahat," sabi niya. "Balik ka ulit apo. Baka sa susunod, may mas malaki pang perya," sagot ni Lola sabay tawa. "Hindi na po mahalaga kung malaki o maliit. Basta kasama ko kayo, masaya na ako." Habang umaandar ang van, nakatingin lang si Ana sa labas. Puno ng palayan, puno ng niyog, mga bahay kubo, lahat parang tumatak sa isip niya. Hawak niya ang stuffed toy na kuting. Pinapadaan niya ito sa pisngi niya, parang naglalaro. Tahimik ang biyahe. Ang mga kapatid niya, tulog na. Ang tatay niya, nakatutok sa daan. Si nanay, nakasandal sa bintana. Pero para kay Ana, gising ang isip niya. Gising sa mga alaala, sa musika ng Ferris wheel, sa tunog ng huni ng kuliglig, sa lasa ng mais na inihaw. Muli siyang napangiti. Minsan pala, isang gabi lang sapat na para kumpletuhin ang isang buwan mo, sabi niya sa sarili. At sa bawat ngiti niya, parang bumabalik siya sa bawat hakbang niya sa perya, sa mga bumbilya, sa cotton candy, sa color game, at sa mga batang nagtakbuhan. Makalipas ang ilang oras, muli niyang nakita ang mga ilaw ng Maynila. Mataas na gusali, mabagal na traffic, at ang tunog ng busina na tila ba walang katapusan. Pero sa puso ni Ana, alam niyang kahit bumalik siya sa gulo ng syudad, may baon siyang simpleng saya. May perya siyang dala, hindi literal, kundi perya sa loob ng puso niya. Ang alaala ng isang gabi na kahit ilang taon pa ang lumipas, babalikan niya kung kailangan niya ng pahinga at ngiti. Salamat sa pagsama kay Ana sa kanyang isang gabi sa perya. Isang paalala ito na sa gitna ng gulo at bilis ng buhay, may mga simpleng sandali na bumabalik sa puso natin para magpaalala kung gaano kasarap ang maging bata ulit. Naway, sa bawat pagdapo ng antok mo ngayong gabi, maalala mo rin na hindi mo kailangang gumastos ng malaki para sumaya. Minsan, isang gabi lang na puno ng tawanan, maliit na premyo, at simpleng mga tawang sapat na. Matulog ka ng mahimbing. Dalhin mo ang mga ilaw ng perya sa iyong mga panaginip.
At kung sakali mang magising ka, bukas na may mabigat na isip, balikan mo lang ang simpleng alaala. Masaya ka na rin noon sa maliit na bagay at kaya mo pa rin ulit. Magandang gabi at magandang panaginip sa iyo.